Isang ganap na batas ang Konektadong Pinoy Bill. Layunin ng batas na ito na mapadali ang pag-uugnayan nating mga Filipino sa isa't isa at sa ibang lahi sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Tinanggal ng batas ang malaking roadblock sa pagpaabot ng internet connection sa kinasuluk-sulukan ng bansa. Sa pamamagitan ng batas, mga maliliit na internet service providers ay madali na lang makakuha ng permit to operate an ISP without going to Congress for a franchise. In short, na kailangan ang franchise. Kasali ba sa matatawag na smaller players ang mga iba dyan na nagre-retail ng kanilang internet connection sa kanilang mga kapitbahay out of their telco subscription? Hindi. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kamakailan lang naging automatic na batas ang Open Access in Data Transmission Act o mas kilala sa kanyang palayaw na Konektadong Pinoy Bill kasi si Presidente nyo ay di pumirma sa batas. Pinabiyaan lang niya doon sa kanyang mesa ang bill na mag-lapse into law after 30 days na finorward ito ng Kongreso. Nakalimutan ba ni PBBM na ito'y kanyang pirmahan? Hindi. Sa tingin ko, sinadya niya yon. Playing safe ang presidente niyo dahil mga malalaking telco ay against the Konektadong Pinoy Bill for a number of reasons. On the other hand, palagi nating naririnig si presidente niyo talking about connectivity among Filipinos. Baka ayaw lang ng presidente niyo na masaktan ang feelings ng mga malalaking negosyante kung pipirmahan niya ang Konektadong Pinoy Bill. Parang naikog si PBBM. Ano ba yung naikog sa Tagalog? Nabuntot? Basta yun. Sabi ko kanina, baka ayaw lang ng presidente na ma-hurt ang feelings ng mga big telcos. But at the same time, ayaw naman niya ibasura ang kanyang adhikain para sa connectivity ng mga Filipinos. So yun, isang batas na ang Konektadong Pinoy Bill. Under the new law, hindi na kukuha ng franchise ang mga ISP, internet service providers mula sa Kongreso. Sabi ng iba, nawalan ng racket ang mga kongresista. Kasi kung kukuha ka ng franchise, kailangan may isang congressman na mag-sponsor ng bill para ikaw ay mapagbigyan ng franchise. A franchise is a law passed by the lower house of the Philippine Congress. Dahil sa Konektadong Pinoy Law, di na kailangan ang political influence para makakuha ng franchise. Sa gusto natin o hindi, aaminin na lang natin, to get a franchise needs a political influence, political backing, and tong. Yan ang nangyari sa ABS-CBN. Sa pamamagitan ng Konektadong Pinoy Law, mga maliliit na kumpanya ay pwede nang mag-apply as internet providers sa isang lugar na di na serbisyohan ng mga malalaking or existing telco. Ang gagawin lang ng smaller players ay mag-apply sa ahensya ng gobyerno, probably sa NTC, National Telecommunications Commission. Once ang smaller player ay meron ng authority to operate, pwede ba itong mag-offer ng telephone o cellular service tulad ng Dito, Globe o PLDT? Hindi. Ang Konektadong Pinoy Law ay para lang sa data transmission, internet lang. Maging katulad ba ang smaller players sa Converge na wala ring telepono? Hindi rin. Kasi ang Converge ay merong backbone kaya meron itong franchise. Ito yung pinaka-main line nila sa buong bansa na parang highway kung saan nakakonect ang lahat ng kanilang fiber internet connections. Yung backbone ay tulad din ng backbone ng ating katawan na maraming buto na nakakabit.
Yun din ang gagawin ng mga maliliit na players sa internet. Kakapit pa rin sila sa mga malalaking telco para magkaroon ng highway na dadaanan ng kanilang internet service. Kaya yung mga enterprising people dyan na nagbebenta ng internet connection mula sa kanilang telco subscription ay di matatawag na smaller player. I doubt kung legal yun. Sa tingin ko, illegal nga yan yung pagbebenta nila ng internet service sa kanilang mga kapitbahay kasi wala yung permiso sa NTC. Dami dito sa YouTube na tutorial video kung paano mag-install ng mga devices and equipment para sa networking o distribution ng kanilang internet connection papunta doon sa kanilang mga kapitbahay. Of course, for a fee. Ang lakas ng loob nila. I think illegal yun. Yung pangangamba ng mga malalaking telco doon sa Konektadong Pinoy Law na dadami ang cybersecurity threats ay dinismiss na yan ng DICT. Kahit wala pa ang Konektadong Pinoy Law, andyan na rin yung hacking. Sabi ng DICT, compliance lang sa international practice ang kailangan para maiwasan ang cybersecurity threats. Ang di lang ako nakumbinsi ay ang pagbaba ng bayarin sa internet service dahil sa Konektadong Pinoy Law. Kuno, papaano bababa ang presyo kung ang mga smaller players ay magkukonek pa rin doon sa backbone ng mga existing telco? Also, yung siserbisyuhan ng smaller player ay yung mga areas na tinatawag na missionary area na sa tingin ng mga malalaking telco, malulugi sila kaya di sila naglagay ng kanilang facilities. So sa tingin ko rin at pangamba ko na rin ay maging subcontractors na lang yung mga smaller players sa malalaking telco to serve on their behalf for these missionary areas. Ano sa tingin niyo? Paki-comment sa baba. Daghang salamat, bye.